Si Cheska ay nagbabakasyon sa Tagaytay para mag-relax matapos makansela ang engagement niya sa isang mayamang politiko. Sa pagbisita sa isang sikat na restaurant, naiinis siya dahil sa mabagal at mukhang probinsyano na crew na si Mang Abel. Tinarayan niya ito sa harap ng maraming tao. Nag-viral pa ang eksena dahil may nag-video. Paano niya kaya tatanggapin ang isang pagkakamali kapag nalaman niyang ang tinarayan pala niya ay ang may-ari ng nasabing restaurant at isang retired international chef? Lalo na naging mahirap para sa kanya ang lahat dahil mahal na niya si Gio, ang nagkunwaring may-ari ng restaurant pero anak pala ni Mang Abel. Matapos pa kaya ang kanilang relasyon o mauwi ito sa isang hiwalayan dahil sobrang nahiya si Cheska sa kanyang nagawang pamamahiya? Gosh, Cheska! Buti na lang talaga't nahuli mo yung Albert na yon bago kayo ikasal. Sure ako na it will be breaking you kung kinasal kayo bago mo siya nahuli. Ikakasal na sana si Cheska sa isang politiko a few months ago. Pero dahil nakita niya si Albert na may hinahalikang iba sa isang event, ay hindi na yon nangyari. Isip siya ng dahilan kung bakit nagawa yun ng fiancé niya sa kanya. Maganda, sophisticated at may kaya naman siya. Maarte nga lang kung minsan pero para sa kanya ay dapat lang yun dahil she won't settle for less. Sobra siyang nasaktan sa ginawa ni Albert kaya naisipan niyang magpahinga muna from all the stress and drama ng kanyang buhay. Niyaya niya si Mika, ang kanyang best friend, para pumunta ng Tagaytay at doon mag-move on. Yun na nga, hinayaan ko na siya ron dahil manluloko naman siya. Siyempre, I won't waste my time sa ganong klaseng lalaki, di ba? Bahala na siya sa campaign niya. Sayang, ako pa naman ang lucky charm ni Albert. Natawa naman si Mika. Ilang minuto pa ay pumasok na sila sa isang restaurant. Isang rustic at charming Filipino fusion restaurant ang makikita sa gitna ng Tagaytay. Malamig ang hangin doon at may kaunting ulap. May karatulang nakasulat, Kusina ni Giovanni, Lasa ng Bayan. Sure ka ba dito, girl? Dito talaga tayo kakain? What if we order food na lang online tapos diretso na tayo sa hotel natin? Huwag ka mag-alala. Okay yung food dito, sabi sa social media. Isa pa, lagi na lang tayo naka-fast food, no? Hindi naman siguro masama kung lutong bahay naman ang kainin natin. Ngumiti si Mika sa kanyang kaibigan pagkasabi noon. Well, yes. Pero iba kasing nararamdaman ko sa place na to. But sige, pagbibigyan ko kung anong gusto mo. Hindi pa rin convinced noon si Cheska pero wala na siyang magawa. Ilang saglit pa ay lumapit ang isang matanda sa kanila. Mabagal na itong maglakad pero makikita mo sa aura niya ang pagiging malumanay nito at mapapansing alerto din at maalaga siya sa bawat customers na naroon. Good morning, ma'am. Ano pong order ninyo? Si Cheska ay nakataas ang kilay, suot ang designer shades kahit nasa loob siya ng restaurant. Pwede bang bilisan mo, Manong? Ang tagal ng service niyo dito, ah. Gusto ko lang naman ng sinigang. Hindi naman kay fine dining. Tumahimik ang buong dining area, nakatingin ang ibang customers. Si Mika tuloy ay biglang napangiwi. Bumulong ito sa kaibigan. Cheska, chill ka lang. Hindi mo na kailangan maging mean girl ngayon. Tingnan mo, nakatingin ang lahat ng tao sa'yo. Hindi nakapagpigil si Cheska. Sinagot pa rin niya si Mika. I'm just saying the truth. I deserve a good service. I'm paying. Hello? Si Mang Abel, kalmado lang noon, tumango at ngumiti. Pasensya na po, ma'am. I'll take care of it right now. Umalis siya ng tahimik. Pinanood siya ni Cheska nang may pagkayamot. Sarcastic na nagsalita si Cheska. Kung ako may-ari ng restaurant na to, matagal na yung natanggal. Grabe naman, tanggal agad. Give him a chance. Kita mo naman na matanda na yung lalaki, hindi ba? Mabagal lang talaga siguro siya pero mukha namang mabait eh. Mabait? Basta, ayoko ng ganong service, no? Sabi ko naman kasi sa'yo, sa fast food na lang tayo kumain. Si Gio de la Vega, gwapong lalaki na matangkad. Semi-mukhang K-drama opa na mukhang sanay sa kusina. Naglilinis ng kamay habang tumitingin sa monitor. Wow,
May attitude si Barbie. Interesting. Si Sir Abel pa talagang inaway niya? Talaga ba? Ang bait kasi talaga ni Papa sa lahat. Teka, talaga bang sinagawa niya si Papa na malakas? Oo eh. Munti ko na nga masampal yung serving tray ko sa sobrang inis ko sa kanya. Huminga ng malalim si Gio. Inis man pero wala naman siyang magawa. Ilang minuto pa ay dumating na si Mang Abel, dala ang order ni na Cheska at Mika. Inis na inis pa rin si Mika kay Abel. Ano ba naman yan? Ang bagal pati yung serving time ninyo. Gutom na yung tao rito, pero wala man lang kayong complimentary snacks. Hay nako, 0 stars ang ilalagay ko sa social media page nyo. Sorry po talaga ma'am. Don't worry. We will surely improve our serving time po. As well as the dishes na rin po. Yumuko pa si Mang Abel noon, hiyang-hiya. Tumalikod ang matanda pagkatapos. Lalo tuloy na napangiwi si Mika dahil sa ginawa ni Cheska kay Mang Abel. Stop it, Cheska! Hindi na maganda kung anong sinasabi mo sa matanda. Ako na nahihiya para sa'yo eh. Hindi no, deserve niya yun. Hayaan mo lang na sabihin ng lahat sa kanya. I will tell my friends na wag silang pupunta rito. Naglalakad sina Cheska at Mika, bit-bit ang take-out food. Tahimik si Cheska. Alam mo, hindi porket galing ka sa mayamang pamilya ay dapat ganyan ka na magsalita sa tao. Alam mo bang may nag-video pa sa'yo kanina? Paano na lang kung maging viral ka bigla dahil doon? Naging defensive si Cheska para sa sarili niya. Grabe ka naman, Mika. Ako pa ngayon ang masama. Di kung mag-viral, di mag-viral. Dapat maging masaya ako. Makikilala ako ng mga tao eh. Ay, oo Cheska. Kasi kahit mayaman ka, hindi excuse ang pagiging bastos sa iba. Sige ka, makikilala ka ng mga tao pero bad impression naman yun. Matutuwa ka ba? Natameme si Cheska dahil doon. Feeling niya ay totoo ang sinasabi ni Mika. Nagilty tuloy siya ng kaunti. Dahil nga pinahiya ni Cheska si Mang Abel ay kinausap ni Gio ang matanda. Papa, nakita kong inaway ka ng babae kanina. Ano bang gusto niya? Umiling si Mang Abel sa kanyang anak noon pagkatapos ay ngumiti. Wala yun. Baka may pinagdadaanan lang siya kaya mainit ang ulo niya kanina. Kailangan lang natin ng maging mahabang pasensya sa ganung mga klaseng customers, anak. Ang sabihin mo, Papa, sobrang bait mo lang kaya ganyan ang reaksyon mo sa babaeng yun. Kung pwede lang ako sumagot kanina eh. Pinagtanggol na kita sa kanya. Anak, wag kang maging ganyan. Sinasabi ko sa'yo, marami pang katulad niyan papasok sa restaurant natin. Kailangan talaga nating matuto ng mahabang pasensya para sa kanila. Okay? Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Cheska dahil na-curious siya sa menu ng restaurant na yon. This time, mag-isa siya dahil hindi sumama si Mika. Busy daw sa hindi malamang dahilan. Nagulat si Gio at ang iba pang staff. Kilala nila ang itsura ni Cheska. Hindi nila makakalimutan ng maarting yun. Mukhang nandito na naman si Dragon Lady na mukhang Barbie. Ano kayong gagawin niya rito? Uy, kung ano man ang orderin niyan, di ko kukunin ha. Baka ako pang matarayan yan eh. Ako naman no, ayaw ko ring i-take ang order niya dahil sa ginawa niya kay Sir Abel nung isang araw. So sino na lang? Ang mga staff noon ay napatingin na lang kay Gio. Doon pa lang ay alam na ng binata na siya ang magsiserve kay Cheska. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay nagsalita. Ako na nga. Bakit ba kayo takot sa babaeng yan ha? Lumapit si Gio kay Cheska, bitbitang pitchel ng tubig at isang platong complimentary pandesal na may cheese pimento. Nagsalita si Gio, kalmado pero may sarcasm sa boses niya. Ma'am, tubig po. Baka kasi mataas ang pressure nyo. Baka pati waiter tumaas ang kilay dahil sa mga actions na pinapakita nyo rito sa aming restaurant. Nagulat si Cheska dahil sa narinig. Excuse me? Manager ka ba? Sabihan mo na nga yung waiter nyo na medyo ayusin ng uniform. Hindi na throwback Thursday ngayon. Tumawa ng nakakaasar si Gio pagkatapos ay nagsalita. Sige, sasabihin ko sa kanila. Sasabihin ko, galing ang utos na yun sa mayabang na customer na katulad mo. Lalo tuloy lumaki ang mga mata ni Cheska nang marinig yun. Para siyang dragon. Namumula rin kasi ang kanyang tenga dahil sa galit na nararamdaman niya. What? Alam mo, dahil sa sinabi mong yan ay lalo ako naiinis sa restaurant na to.
Kaya nga ako bumalik dahil gusto kong subukan at bigyan ng chance ang pagkain nyo. Tapos ganito nyo pala tatratuhin ng mga pumupunta rito? Ma'am, I'm just kidding. Pasensya na po at walang preno ang bibig ko. Pero sana po alam ninyo na mali talaga ang ginawa nyo kay Sir Abel nung isang araw. Hindi po ba? Walang pakialam nun si Cheska sa sinabi ni Gio. Kinuha niya ang kanyang cellphone at klinik ang video. May video went viral nung isang araw at maraming naging hate comments ng mga tao sa akin. But now, itong manager ng restaurant na to, kung ano-anong sinasabi sa akin, walang respeto sa mga taong kumakain dito. This should be viral negatively. Huwag na huwag kayong kakain dito ah. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo at wala po akong magagawa roon sa mga taong nag-video sa inyo. Hindi ko po yung kasalanan. Ang akin lang po, sana naman ay maging patas kayo sa lahat dahil mabait naman po si Mang Abel. Kung kikilalanin nyo lang po siya, isa siyang mabait at maaasahan na katrabaho. I don't care. Kasalanan ko bang gutom na ako noon at mabagal siya? Oh my gosh! Kung ako sa inyo, para ma-improve niyo ang part na yon ay kumuha kayo ng mas maayos na employee. Dahil sa maingay na ang dalawa ay hindi na naiwasan ng ibang customers na magreklamo. Wala na silang pakialam kung pati sila ay sigawan ni Cheska noon. All they want ay makakain na sila ng maayos at tahimik. Alam nyo, kung mag-aaway lang pakala kayo ng ganyan, maigi pa na pumunta na kayo ng barangay dahil ilang pang beses na rin napunta ang babaeng yan dito para manggulo sa restaurant. Gusto lang naman namin kumain ng matiwasay. Halos lahat ng customers doon ay sumang-ayon. Nagsalita pa nga ang isa sa kanila. Oo nga, miss. Viral ka na nga sa social media. Tapos nakukuha mo pang mang-away ng ganyan dito. Magpabarangay na lang kayo. Agad na sumang-ayon si Cheska para matapos na rin ang issue at marinig din ng tao ang kanyang side of story. Pumayag siya sa gusto nito. Sige, game naman ako ron. Alam ko rin naman na wala akong kasalanan kaya handa akong pumunta sa barangay kung kinakailangan. Nanlaki ang mga mata ni Gio. Wala naman kasi sa plano niya ang aabot sila sa barangay. Aasarin lang sana niya ito dahil gusto niyang ipagtanggol si Mang Abel pero mukhang nagkamali pa siya. Ay, wag na po tayong pumunta pa ron. Nagbibiro lang naman po ako at pinapagtanggol ko lang po ang isa sa mga staff namin. Wala naman po sigurong masama ron, di po ba? May takot sa boses ni Gio ng mga oras na yon pero hindi niya pinahalata kay Cheska. Alam kasi niya napapagalitan siya ni Mang Abel kapag nalaman nito ang ginawa niya. Oh, bakit parang ayaw mo yata pumunta tayo sa barangay? Natatakot ka ba dahil alam mong wala naman akong kasalanan? Miss, hindi naman po sa ganun. Ayaw ko lang na ma-stress pa tayo sa isang simpleng problema. Pag-usapan na lang po natin to sa opisina ko. Okay lang po ba? Hindi pumayag noon si Cheska dahil sobra na siyang napahiya sa lahat. Gusto na rin niyang matapos ito. Kung pupunta sila sa barangay ay sure siya na titigilan na siya ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Wala nang nagawa si Gio. Binili niya sa staff ang restaurant at sumama kay Cheska. Mayabang ang aura ng dalaga noon dahil alam niyang siya ang papanigan ng barangay captain kapag kinausap silang dalawa. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kung hindi mo ako inaway, hindi naman tayo pupunta sa ganitong sitwasyon. Kaya wag mo akong sisisihin ha. Miss, kung naging mabait ka naman kasi kay Mang Abel, hindi na to mangyayari pa. Hindi ba talaga pwede na maging mabait ka na rin sa bawat tao na nakakasalamuha mo? Umirap si Cheska noon dahil sa kanyang narinig. Tapos na ang issue na yon. Iba na ang issue ngayon. Pinahiya mo ako sa lahat. Yun ang kinakainis ko ngayon sa'yo. Hindi na nagsalita pa si Gio. Alam niyang kahit ano pang sabihin niya ay sarado talaga ang isip ni Cheska. Ilang minuto pa ay dumating na sila sa harapan ng barangay. Si Cheska pa talaga ang unang pumasok doon at confident siyang umupo. Sumunod naman si Gio sa kanya. Malagkit ang tingin ng barangay captain kay Cheska. Halata na gustong gusto niya ang dalaga. Inis na inis si Gio dahil feeling niya ay nabasto si Cheska. Miss Ganda, ano pong may tutulong ko sa inyo? Sir, gusto ko po sanang isumbong sa inyo itong lalaking to. Hindi niya po ako nirespeto. May video po ako na pinapakita bilang proof kung ano pong ginawa niya sa akin. Sige po, ipakita nyo lang po sa akin ng video. Gagawin po natin ng lahat para maging maayos ang inyong pag-uusap. Malagkit pa rin ang tingin ng barangay captain kay Cheska kaya nagsalita na si Gio. Boss, kita ko yung mga mata na yan ha. Huwag niyo naman pong bastusin tong kasama ko. Barangay captain pa naman po kayo. Nagulat si Cheska noon. Napatingin din siya sa barangay captain para tingnan kung anong ibig sabihin ni Gio.
Tama, bastos nga ang tingin sa kanya ng barangay captain kaya natigilan siya at hindi na natuloy sa pagsusumbong niya. Ha? Iyo, ano ba yung sinasabi mo ha? Hindi ah. Gusto ko lang naman tulungan tong babaeng kasama mo. Ikaw ang sinusumbong niya, hindi ba? Boss, pasensya na pero hindi na siya magsusumbong sa inyo. Miss, tara na. Iuwi ko na lang po kayo sa inyo. Sige. Hinila na lang ni Gio si Cheska palabas ng barangay. Sumakay sila ng kotse. Doon nila napag-usapan kung anong nangyari nang kumalma na silang dalawa. Okay miss, alam kong may hindi tayo pagkakaunawa ang dalawa. Pero hindi ko hayaan na ganun ang tingin sa'yo ng barangay captain na yun. Maraming salamat. Parang nabingi si Gio dahil sa kanyang narinig. Hindi niya lubos akalain na sasabihin yun ni Cheska sa kanya. Seryoso ka ba dyan? Nag-thank you ka sa akin? Nagtaka si Cheska. Hindi niya tuloy alam kung tama o mali ang ginawa niya. Bakit? Mali ba ang ginawa ko? Hindi ba dapat ako mag-thank you sa'yo? Napailing na lang si Gio noon at hindi na lang nagsalita. Nag-offer pa siya na ihahatid niya si Cheska sa bahay nila pero hindi pumayag ang dalaga. Ang ending ay siya ang hinatid ni Cheska sa restaurant. Hindi alam ng dalaga pero may kaunting ngiti sa kanyang labi nung gabing yun. Makaraan ng ilang araw ay bumisita si Mika kay Cheska. Trending pa rin kasi ang kanyang kaibigan dahil sa mga kumakalat na videos online. Ano girl? Okay ka lang? Trending ka pa rin sa social media ah. Alam mo ba na sobrang pangit na ng image mo? Hayaan mo na sila, Mika. Mas trending, di mas sikat. Tingnan mo, maraming brands na nga ang lumalapit sa akin para mag-promote ng kanilang brand. Bongga, di ba? Sabi nga nila, negativity is still publicity. Nalungkot si Mika para sa kanyang kaibigan. Kilala niya si Cheska. Hindi ito ganito noon. Mabait ang kaibigan na kilala niya. Minabuti niyang kausapin ito para magbago. Girl, kilala kita. Hindi ka ganito. Please, huwag mo naman pahirapan yung sarili mo. Sige nga, nasan yung Cheska na mabait at minahal ng lahat? Ipakita mo siya sa akin. Gusto ko ulit siyang makausap at makasama. Natigilan si Cheska dahil sa kanyang narinig. Binaba niya ang makeup brush na kanyang hawak pagkatapos ay hinarap na ang kaibigan niyang si Mika. Mika, ako pa rin naman ang kaibigang mong yun. Ano ka ba? Siguro mas maganda, fresh at sikat nga lang pero ako pa rin yun. Napailing na lang si Mika noon dahil hindi siya makapaniwala na nagawa pa rin gawing joke ni Cheska ang kanyang sitwasyon. Umupo siya sa tabi ng kaibigan pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito. Sige, kung siya pa rin yan, samahan mo ako bukas sa restaurant na yon para mag-sorry dun sa matanda at pati na rin dun sa manager. Nanlaki ang mga mata ni Cheska. Hindi niya lubos akalain na yun ang sasabihin ng kanyang kaibigan. Ha? Bukas talaga? Seryoso ka ba dyan? Nauutal pa noon si Cheska. Oo naman. Bakit hindi ba ako mukhang seryoso? Basta bukas agahan mo. Pupuntahan natin ang restaurant na yon at magsusorry ka sa kanila. Noong mga oras na yon ay hindi matanggap ni Cheska ang sinasabi ni Mika. Hindi niya makita ang point kung bakit kailangan pa niyang pumunta roon at humingi ng sorry. Mika, hindi ko alam kung anong pinakain nila sa'yo at ganyan ka na sa akin. Sa totoo nga niyan, sila pa itong may kasalanan sa akin, hindi ba? Hindi nila ako nirespeto. Seryosong tumingin si Mika kay Cheska. Yun ay dahil hindi mo rin naman sila nirespeto, okay? Ikaw ang nauna, natatandaan mo ba? May mga masamang nasabi ka kay Mang Abel. Natahimik si Cheska nang sabihin yun ni Mika. Sa palagay niya ay buo na talagang desisyon ng kaibigan. Tumahimik na lang siya at hindi na nagsalita pa. Buong gabi tuloy nag-isip siya hanggang sa naalala niya ang pagtatanggol ni Gio sa kanya sa barangay captain na Manyakis. Medyo natuwa pa siya sa ginawa ni Gio. Ay, bahala na nga bukas. Nakakainis naman kasi tong si Mika eh. Kinabukasan ni maaga pa lang ay naroon na sila sa restaurant. Gulat na naman tuloy ang mga staff na naroon. Uy, tapigin niyo nga ako. Si Barbie the Dragon Lady pa ang pumasok sa restaurant natin. Oo, siya nga. Hala, bakit kaya siya nandito? Naku ayaw ko na talaga na ako magtitake ng order ng babaeng yan. Ako rin. Noong
Noong mga oras na yun ay lumabas si Mang Abel sa kanyang kitchen, kaya gulat na gulat siya na makitang naroon ang dalawang babae. Uy, nandito pala si Miss Ganda. Ano kayang kailangan nila? Teka, malapitan nga. Nagtago na ang mga staff sa likod ni Gio. Napailing na lang ang binata dahil kahit nagtago na sila ay kita pa rin naman sina Cheska at Mika. Ang ibang customers ay napapatingin din sa kanila. Alam kasi nila si Cheska ang nag-viral na namahiya sa restaurant kamakailan lang. Hello po. This way, ma'am. Table for 2 po ba? Ngumiti si Mika pagkatapos ay umiling. Tumingin siya kay Cheska. Ay, Mang Abel po ang pangalan niyo, hindi ba? Nandito po kami ng kaibigan ko kasi gusto niya po humingi ng sorry sa nagawa niya sa inyo noong nakaraan. Natarayan pa niya yung isang manager niyo. Ngumiti naman si Mang Abel pabalik at pagkatapos ay tumingin kay Cheska. May bahid ng awa ang tingin niyang ito. Yun ba? Naku, wala po yun sa akin. Naiintindihan ko naman po si ma'am nung araw na yun. Iniisip ko lang na baka stress na siya at sa akin nabuntod ng lahat ng galit niya. For that, I'm really sorry po. Tama po kayo. Stress lang talaga ako nung araw na yon. Sana po mapatawad niyo ako sa mga nagawa ko. Kung may ways po para makabawi ako, sabihin niyo lang po, gagawin ko ang lahat. Ngumiti na lang si Mang Abel para sa kanya. Ay okay na ang simpleng sorry ni Cheska. Hindi naman na kailangan may gawin pa ito para makahingi ng tawad. Pero iba ang nasa isip ni Gio. Gusto niyang magbayad si Cheska sa kanya at sa kanyang ama, kaya kahit hindi naman siya tinatanong ay sumabat siya sa usapan ng tatlo. Talaga ba? Sigurado ka na ba dyan? Gagawin mo talaga ang kahit na ano basta mapatawad ka lang ni Mang Abel? Napakunot noo si Cheska noon. Ang buong akala niya ay tapos na ang paghingi na ng sorry sa matanda. Oo nang araw kay Mang Abel, di ba? Ano pang gusto mo mangyari dyan? Natawa na lang si Gio. Alam niyang hindi sincere ang paghingi ng sorry ni Cheska dahil bumalik na ito sa dati nitong tono. Mata pobre. Sabi ko na nga ba hindi totoo ang paghingi mo ng sorry kay Mang Abel. Napipilitan ka lang. Tingnan mo nga mataray ka na naman dyan sa tono ng pananalita mo. Hoy, hindi Sincere kaya ako rin sa apology ko. Ikaw lang tong nakakaasar eh. Sige, ano ba gusto mo mangyari ha? Gusto mo ba mag-public apology ako? Sige, gagawin ko. Don't worry, ipopost ko yon sa social media. Baka nga itag ko pa kayo eh. Natawa na naman si Gio kaya lalong naaasar sa kanya si Cheska. Sa tingin mo sa public apology lang ang gusto kong mangyari sa'yo? Hindi no. Gusto ko magtrabaho ka rito ng ilang buwan para sa kabayaran ng ginawa mo sa amin. Agad na nanlaki ang mga mata ni Cheska dahil sa kanyang narinig. Napahawak na lang siya sa kamay ni Mika ng mahigpit bago tuluyang magsalita. Are you out of your mind? Ilang buwan? Hindi mo ba alam na may schedule ako na sinusunod? No! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, no? Oh yes. Pwede kong gawin yun sa'yo. After all you've done, hindi naman siguro masama kung maglinis ka rito ng plato o kaya mag-mop ng floor. Tamang-tama. Kulang din kasi kami ng staff ngayon. Ikaw muna yon habang naghahanap pa kami. Dahil sa sinabi ni Gio ay inis na inis si Cheska sa kanya. Sa kabilang banda naman ay natatawa si Mika dahil first time niyang makita na pinagsabihan ng kanyang kaibigan ng isang lalaking hindi naman nila gaanong kilala. No way! Paano na tong nail extensions ko? Bagong lagay lang ang mga to kahapon. Mika! Help me, please! Mukhang mahal pa naman yung pagpapalagay mo ng nail extensions mo, no? Sayang naman kasi tatanggalin mo agad sila. Dahil sa pang-asar ni Gio ay naiyak na si Cheska. Pilit niyang tinago yon pero tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Miss, kung akala mo ay maawa ko dahil nakikita akong luha mo dyan sa mata mo, I'm sorry pero hindi. Kailangan mo talaga magtrabaho sa restaurant namin. Ilang buwan lang naman. Napailing na lang si Cheska pero alam niyang wala na siyang magagawa. Kinausap na ni Gio ang dalawa sa magiging ex-schedule niya. I hate you! Hindi mo man lang ako pinagtanggol sa kanya. Kaibigan ba kita, ha? Yan tuloy, ilang buwan ako magtatrabaho rito. Talaga ba? Natawa si Mika, kaya lalong nainis si Cheska sa kanya. Okay lang yan, ayaw mo ba nun? Matututo ka sa mga bagay-bagay. Don't worry, feeling ko naman magmamature ka rito at aalagaan ka rin nilang mabuti. Tsaka remember, pangit ang image mo sa social media, hindi ba? Well, yes, tama ka naman dyan pero... Ay nako,
Sige na nga. Aayusin ko na mga mali ko. I'm up for the challenge. I volunteer. Yun naman pala eh. Ang buong akala ko talaga ay hindi ka napapayag sa sinabi ni Gio. Girl, kung gusto mo talaga maging maayos ka sa kanila, kailangan matuto ka makibagay, okay? Kapag naman kailangan mo, okay, pupuntahan kita agad. Kahit pa malayo ito sa Maynila. Kahit ayaw ni Cheska ay wala na siyang magawa. Ang naisip na lang niya ay magpanggap siya na enjoy siya sa trabaho. Pero ang totoo ay hindi pala. Gagawin niya lang content ang lahat ng yun dahil yun naman talaga ang alam niyang gawin simula pa nung una. Balak din niyang videohan ang lahat ng araw na naroon siya sa restaurant para makita ng mga tao sa social media na okay naman talaga siya bilang tao. May respeto at pagmamahal, lalo na sa mga customers ng restaurant na yun. Kinabukasan ay late na pumasok si Cheska dahil inis na inis pa rin siya sa kanyang sitwasyon. Kung hindi lang dahil sa mga video views na makukuha niya sa pagstay niya rito ay hindi talaga siya pupunta. Ang nasa isip niya lang ay yung mga yun. Kailangan talaga niyang malinis ang kanyang pangalan. Lalo pa siyang nainis na ang una niyang nakitang pumasok sa restaurant ay walang iba kung hindi si Gio. May tinitingnan siya sa kitchen ng mga oras na yun pero nalipat ang atensyon niya kay Cheska. Wow naman. Unang araw mo pa lang pero late ka na. Ibang klase ka talaga. Paalala ko lang hindi ka ang boss dito. Umirap noon si Cheska kay Gio. Wala siyang pakialam. Palhim na niyang inon ang kanyang camera para mag-start ng kanyang vlog. Wala akong pakialam. Ginusto mo kong parusahan, hindi ba? Di papasok ako sa oras na gusto kong pumasok. Siyempre, hindi niya yun isasama sa vlog dahil dadagdag lang yun sa mga dahilan para mabash siya sa social media. Alright. Pero dahil late ka nga pumasok, ibig sabihin lang nun ay late ka ring uuwi. Okay? Ikaw ang bahala hanggang sa magsara tong restaurant dahil may kailangan akong sikasuhin. Nanlakin naman ang mga mata ni Cheska dahil sa kanyang narinig. Pati na nga rin ang kanyang ilong ay parang umuusok dahil sa inis na nararamdaman. No! Hindi pwede to, no? Uuwi ako na maaga kasi may usapan kami ni Mika. Magkikita kami dyan sa coffee shop sa labas. Tinawanan lang yun ni Gio. Napailing na lang din siya habang may hawak na ilang dokumento. Alam mo, ayusin mo lang trabaho mo rito. Malay mo naman, sa mga susunod na linggo ay enjoy mo na to. Isa pa, maganda naman talaga rito. Ikaw lang dyan ang masama ang ugali. Dahil sa sinabi ni Gio ay nainis na naman si Cheska. Pati tuloy ang vlog niya ay maaapektuhan na rin dahil puro edit ang gagawin niya roon kung panay masama ang kanyang maipapakita. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang ilang customers. Nanlaki ang mga mata nila dahil si Cheska ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Hindi tuloy maiwasan ng ilang customers na mapatanong sa kanya. Di ba ikaw yung trending sa social media ngayon? Bakit ka nandito? Seryoso ka ba? Talagang nagtatrabaho ka na rito? Oo nga. Buti at pumayag si Gio de la Vega na i-hire ka. Kasi kung ako sa kanya, gagawin yun. Dahil alam kong ikakasira ko lang yun sa negosyo. Sa totoo lang ay galit na si Cheska noon at parang gusto na rin niyang sabunutan ng dalawang babaeng customers. Pero naalala niya ang kanyang vlog. Kailangan niyang magmukhang anghel sa harapan ng mga ito para mag-good shot siya sa social media. Ay, mabait po talaga si Sir Gio pagdating sa mga tao. Sa sobrang buti niya po binigyan niya po ako ng chance para magtrabaho po rito. Alam niyo na, change of heart na ako. Wow, ganun kabilis. Ibang klase ka rin Anyways, akin ang minute o order na kami ng kasama ko. Peking ngumiti si Cheska at inabot ang menu sa customer. Inis na inis pa siya dahil ang daming in-order nito. Hindi niya naman kabisado ang lahat kaya kailangan niyang tawagin si Gio. Tulungan mo nga ako ron sa isang table. Ilang minuto na ako ron pero hindi pa rin tapos ang orders nila. Ganun ba karaming ulam niyo rito, ha? Relax ka lang. Oo, marami talaga silang umorder kung minsan. Teka nga, tutulungan na kita. Hindi makapaniwala si Cheska. Ganun karami? Bakit? Marami ba silang bibigat kaya kaya nilang kainin ng sabay-sabay? Tinulungan na nga noon ni Gio si Cheska. Kung minsan ay napapailing na lang din talaga siya dahil halatang hindi marunong umiti o bumati man lang ang dalaga. Smile, okay? Yun ang minahal ng mga tao sa mga staff namin dito. Kung hindi ka marunong nun, baka mainis at hindi na kumain dito ang mga yan. Ayaw ko naman na hindi tauhin tong restaurant na to dahil lang sa hindi ka ngumingiti dyan. Sige na, I'll do my best. Pasensya ka na ha, it's just my first day here. Sa unang araw pa lang ni Cheska ay nai-stress na siya.
Wala nga siyang nakuha na matinong clip sa mga videos na kinuhanan niya. Mini vlog lang tuloy ang nagawa niya noon. You can do better next time, self. May bukas pa. Kaya mo to. Malilinis mo rin ang pangalan mo. Kinabukasan ay ganun ulit ang naging routine ng trabaho ni Cheska sa restaurant. Iniisnis pa rin siya ni Gio paminsan-minsan. Cheska, hindi ka magtitake ng order sa mga customers ngayon. Doon ka sa kitchen. Maglilinis ka ng mga plato ngayon. Okay lang naman siguro yun sa'yo, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Cheska nang marinig yun. Ha? Bakit biglang nagbago ang trabaho ko? Gio naman, gusto ko na tong ginagawa ko. Nag-smile na nga ako rito eh. Pagkasabi nun ay nag-smile si Cheska para maasar si Gio sa kanya. Pero hindi nangyari yun. Ang dalaga pa ang nasar dahil ngumiti si Gio pabalik sa kanya. Kung sa tingin mo ay maaasar mo ako sa tingin mo, sinasabi ko na agad sa'yo. Hindi. Baka ikaw pa nga itong matunaw sa mga titig ko eh. Nanlaki ang mga mata ni Cheska. Ha? Ano sinasabi mo dyan? Ako matutunaw sa mga tingin mo? Hindi, no? Mapang-asar na ngumiti si Gio pagkasabi ni Cheska noon. Ay nako, ibang klase talagang babae ka. O sige na, magugas ka na ng plato dahil hinihintay na nila ron sa loob. Oh no! My beautiful and fabulous nails! Bagong gawa lang sila. Hindi ba talaga pwedeng ibang staff mo na lang ang gumawa niyan? Please, huwag ako. Sumimangot naman si Gio nang marinig yun mula sa dalaga. Paano ka naman matututo kung iba sa iba ko papagawa yan? Isa pa, busy silang lahat. Hindi nila magagawa yan. Alam mo kahit ilang beses ka pang magpa-cute sa akin dyan, hindi uubra sa akin yan. Dali na. Ha? Hindi naman ako nagpapakute sa'yo ah. Well, cute ako pero hindi ako nagpapakute, okay? Tiningnan ni Gio ang mga mata ni Cheska. Aminado siyang sobrang ganda ng mga ito. Pero syempre, hindi niya pwedeng sabihin yun dahil tinuturuan niya ng leksyon ng dalaga. Oo na, sige na. Cute ka o hindi, maglinis ka ng mga plato. Wala nang nagawa si Cheska noon. Ang alam niya ay kailangan na talaga niyang sundin kung ano man ang sinasabi ni Gio sa kanya. Oh my gosh! Hindi naman siguro niya ako paglilinisin ng floor, no? Yun talaga hindi ko nakakayanin. At hindi ko talaga gagawin. Pasimple nang binidyohan ng paglilinis niya ng pinggan. Kunwari ay gustong-gusto niya ang ginagawa niya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagpapanggap. Uy, ano yan? Nag-video ka? Naku, bawal yan dito. Isusumbong kita kay... Hindi na natapos ng staff kung ano talagang sasabihin niya dahil tinakpan ni Cheska ang kanyang bibig. Uy! Munang sabihin kay Gian tungkol dito. Konting clips lang naman ang kukunin ko mula rito eh. Alam mo yun, gusto ko lang i-document yung mga nangyayari sa buhay ko. Hindi naman siguro masama yun, hindi ba? Pagkasabi nun ay tinanggal na ni Cheska ang takip sa bibig ng staff. Bumalik na siya sa kanyang paghuhugas na para bang wala silang naging usapan ng staff. Ilang minuto pa ay may binulong ang staff kay Cheska. Diyan ba yung pwedeng mag-hi o kaya hello sa pamilya ko? Kung yan yung vlog-vlog na sinasabi nila, pwede ba akong mag-guest dyan? Matagal ko na kasi silang hindi nakikita eh. Hindi napigilan ni Cheska ang matawa dahil sa kanyang narinig. Ang inosente kasi ng pagkakatanong noon. Halata na wala itong alam sa mga gadgets at kung ano-ano pang gamit pang online. Agad na nagtanong tuloy ang staff kay Cheska. Oh, ano nakakatawa? May mali ba sa sinabi ko? Doon lang na-realize ni Cheska na tumatawa pala siya. Alam niyang kailangan niyang maging mabait dito dahil ito ang makakasabwat niya sa tuwing gusto niyang mag-video. Sorry, wala namang nakakatawa sa sinabi mo. May naalala lang talaga ako. Pasensya na. O sige na, mag-hello ka na sa pamilya mo. Sure ako nanonood yan sa vlog ko. Kamustahin mo sila ah. Pabulong na ginawa yon ng lalaki dahil ang ibang staff ay nakatingin lang sa kanila. Pagkatapos noon ay ngumiti siya kay Cheska. Siguraduhin mo lang na mapapanood ng pamilya ko ah. Gusto kasi nila ako makita kahit sa cellphone lang. Kaso basag yung camera ng cellphone ko. Puro chat lang ang nagagawa nito. Bulok na eh. Dahil sa sinabi ng lalaki, hindi tuloy maiwasan ni Cheska na medyo mag-guilty. Hindi naman kasi niya alam kung nanonood talaga ang pamilya ng lalaki sa vlogs niya. Sinabi niya lang yun para magkaroon siya ng kakampi sa restaurant kung sakali mang mahuli siya ni Gio. Para mawala ang pagka-guilty niya ay may sinabi siya sa staff. Sige, para may dumagdag na rin sa followers ko. I-search mo lang to. Cheka loves to vlog, okay? Makikita mo ang mga videos ko dyan. Sige, ano nga bang sinasabi roon? Mag-subscribe, di ba? Magsusubscribe ako sa'yo.
Nung araw na yun ay medyo masaya si Cheska dahil sa wakas ay may kakampi na siya. Ang buong akala kasi niya ay wala nang makikinig sa kanya roon. Isama pa sa stress niya si Gio na lagi siyang gustong utusan kahit na kaya naman ito ang mga gawain. Tumawag si Cheska kay Mika dahil gusto nitong i-update ang kanyang kaibigan tungkol sa mga nangyayari sa kanya. Isa pa ay may tampo pa rin siya kay Mika. Uy, nakita mo ba yung video na pinadala ko sa'yo? Hirap na hirap ako sa paglilinis ng plato, di ba? Kasalanan mo kasi to eh. Kung hindi mo sana ako pinapunta sa restaurant na yon, ay hindi sana mangyayari sa akin to. Natawa naman sa kanya si Mika sa kabilang linya kaya naman lalong nainis sa kanya ang kanyang kaibigan. Cheska, alam mo ba noon, natuto ka di ba? Aminin mo, sa Maynila hindi mo ginagawa mga bagay na yan. Yun na nga eh, hindi ko ginagawa sa Maynila pero ginagawa ko rito sa Tagaytay. Ito ba naman yan? Nakakainis na ah. Sa kabilang banda ay masinsina namang kinausap ni Abel ang kanyang anak na si Gio. Napapansin kasi niya na masyado na itong pinahihirapan si Cheska at nababahala na siya. Anak, ikaw napapansin kita ng mga nakarang araw. Kung ano na nang inuutos mo kay Cheska. Pinaglinis mo pa talaga ng plato. Seryoso ka ba? Sa itsura nun ni Kutsara, hindi siya maalam maglinis. Tinawanan ni Gio ang kanyang ama. Yun na nga ang point kung bakit ko pinapagawa yun sa kanya. Para matuto siya. Dapat lang sa kanya yun pa. Alam nyo, bukas kayo maglilinis siya ng sahig. Yun ang next task niya sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ni Abel nang marinig yun mula kay Gio. Uy anak, wag na. Nakakaya na sa kanya. Iba na lang ang ipagawa mo o kaya doon na lang siya sa kitchen para naman maturuan ko siya magluto. Para na rin makilala ko siya ng lubos. Agad na nagtaka si Gio sa kanyang ama. Pa, bakit ba hindi ka marunong magalit? Binastos ka ng babaeng yun sa harap ng maraming tao, tapos mabait ka pa rin sa kanya? Paalala ko lang pa, ikaw ang may-ari ng restaurant at hindi siya. Hindi na lang sumagot si Abel sa kanyang anak dahil alam niyang magiging mahabang diskusyon lang ang pag-uusap nilang yun. Kinabukasan, pinaglinis na nga talaga ni Gio ng sahig si Cheska. Gulat na gulat si Abel dahil kahit na sinabihan na niya ito na huwag gawin yon sa dalaga ay nagpatuloy pa rin siya. Oh no, this is too much for me. Umabot ka talaga sa point na paglilinisin mo ako ng sahig? Gio naman, hindi sa ayaw ko na pinapagawa mo sa akin pero torture naman talaga to para sa akin eh. Tumawa naman si Gio, walang pakialam kahit lumuluha na si Cheska sa harapan niya. Oo, torture na kung torture. Pero gawin mo yan. Manager mo pa rin ako kaya kailangan mo pa rin akong sundin. Nung oras na yun ay biglang lumabas si Mang Abel mula sa kitchen. Dahil maingay na ang dalawa ay alam na niya na kailangan na niyang magsalita. Sir Gio, hindi naman na kailangan pang mangyari to. Sa kitchen na lang po si Miss Cheska simula ngayon. Pero, hinawakan ni Mang Abel ang kamay ni Gio. Tiningnan siya sa mata ng kanyang anak pagkatapos ay tinawag na si Cheska. Miss Cheska, tara na po sa loob. Tuturuan ko na lang po kayo magluto. Maraming salamat Mang Abel. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya na malaman na may kakampi pa pala ako sa restaurant na to. Dahil sa nangyari ay nagising sa katotohanan si Gio. Naisip niya, marahil nga ay sumobra na siya sa pagpapahirap niya kay Cheska. Bago maisara ang restaurant ay kinausap niya ng masinsina ng dalaga. Cheska, alam ko na wala akong karapatan para hingi ng pagpapatawad sa iyo sa ginawa ko sa iyo kanina. Pero sasabihin ko pa rin kung anong laman ng puso ko. Dahil alam kong ito ang dapat kong gawin. Ano? Magsasorry ka? Alam mo, pasalamat ka na lang talaga at nandun si Mang Abel kanina. Kung hindi, nagwala na ako ron at nakita na ng lahat ang kasamaan mo. Hindi ka pa rin ba tapos sa pagpapahirap sa akin, ha? Ngumiti ng mapait si Gio bago sumagot. Promise, simula bukas, magiging mabuti na ako sa'yo. Magtatrabaho pa rin, pero hindi na kita papahirapan. Ayos lang naman siguro yun sa'yo, di ba? Ewan ko, pero I suggest na ilagay mo ako sa kitchen. Mas okay ako ron kaysa sa mga gawain dito sa labas. Natututo rin ako kahit papaano kay Mang Abel. And surprisingly, mas mabait siya kaysa sa'yo. Ngumiti na lang noon si Gio dahil baka masabi pa niya sa dalaga na si Mang Abel talaga ang may-ari ng restaurant. Sa kitchen na nga na malagi si Cheska, doon ay mas nakilala niya si Mang Abel. Sa totoo lang ay unti-unti niya nang nagugustuhan ang pagpasok niya sa restaurant dahil nakikita niyang mabait naman ang lahat sa kanya. Simula rin noon ay tinigil na niya ang pagbablog sa araw-araw na nangyayari sa kanya
At na-realize niya na wala namang point kung gawin niya pa yun. Naging okay na rin sila ni Gio. Close na sila. Isang araw ay narinig niyang nag-uusap ang mga staff. Uy, malapit na ang birthday ni Mang Abel. Sigurado may party na naman yun. Anong susuotin mo? Oo nga no, sa tingin ko ibabagay ko na rin siya sa motif ng party. Tinanong mo na ba si Sir Gio kung anong motif natin this year? Medyo naguluhan si Cheska noon kaya lumapit siya sa dalawa at nagtanong. Talaga? Ganon sila kung magpa-party sa mga staff? May motif pa talaga? Nanlaki ang mga mata nung nasa isang staff. Bakit? Hindi mo ba alam? Napakunot ang noon ni Cheska sa sinabing iyon ng staff. Hindi niya maintindihan kaya nagtanong siya. Hindi alam ang alin. Sasagot na sana ang staff na kausap ni Cheska pero bigla itong tinawag ni Gio. Ate Esme, table 4 daw, yung order, nasan? Ay naku, ikaw talaga. Panay chismis ang inuuna. Ay hindi naman po sir, napakwento lang po. Ito na po, kikilos na. Cheska, kumilos ka na rin ha. Bye, mamaya na lang ulit. Dahil nabitin siya sa sagot ng isang staff ay nilapitan na lang niya si Gio. Siya na mismo ang nagtanong sa binata kung anong hindi niya pa alam tungkol kay Mang Abel. Gio, teka, ano yung hindi ko pa alam tungkol kay Mang Abel? Grabe sobrang close na namin pero hindi pa rin ako maalam sa kanya. Ano ba yun? Ha? Ano sinasabi mo dyan? Wala akong alam. Kinakabahan ng boses ni Gio kaya ramdam ni Cheska na may tinatago nga ang binata sa kanya. Yung tungkol sa birthday ni Mang Abel, may motif daw eh. Ganun ba kayo rito? Like may motif na kailangan sundin? Ngumiti si Gio saglit sa tanong ni Cheska. Kinalma muna niya ang kanyang sarili bago tuluyang sumagot sa dalaga. Tungkol ba dun? Oo, may motif talaga kami yearly sa birthday ni Mang Abel. Tradisyon na namin yun dito. Laking pagtataka ni Cheska kaya tinuloy-tuloy niya ang pagtatanong. Kay Mang Abel lang ba kayo ganun? Paano yung ibang staff? May party din ba sila? Minsan oo, minsan hindi. Depende sa availability ng restaurant. Dito na rin kasi namin dinadaos eh. Ay nako, tama na nga yung pagtatanong mo. Magtrabaho ka na. Mamaya na lang ulit tayo magkwentuhan ha. Tingnan mo, marami pa tayong customers na pumapasok. Hindi na nga nangulit noon si Cheska dahil ayaw niyang magalit sa kanya si Gio. Baka kasi imbes na maging maayos na talaga ang pagkakaibigan nila ay mauwi na naman ito sa awayan. Ilang araw pang lumipas at birthday na nga ni Mang Abel. Maaga silang pumunta sa restaurant ni Gio dahil kahit birthday niya ay may gusto pa rin siyang sabihin dito. Happy birthday pa. I hope you enjoy this one. Wala na akong mahihiling pa dahil binigay na ng Diyos ang lahat sa akin. At binigay niya na rin sa'yo. Para sa akin, basta masaya ka, okay na ako ron. Ngumiti si Mang Abel sa kanyang anak pagkatapos ay sumagot. May isa pa palang hindi binibigay sa akin. Agad na nagtaka si Gio at nagtanong kay Mang Abel. Ano pa bang hindi niya na ibibigay sa'yo? Okay naman ang buhay natin. Okay din ang negosyo. Ano pa bang kulang? Apo anak, hindi niya pa ako binibigyan ng apo dahil ayaw mo pang magmahal. Ang dami ng babae na nakapila sa'yo Bakit hindi ka pumili ng isa sa kanila? Agad na napailing si Gio. Dahil wala naman ako nagugustuhan sa kanila kahit isa. Si Papa talaga kung ano nung sinasabi. Tumingin ka nga sa paligid mo anak. Meron ka makikita dyan. Kung hindi, ako na maghahanap para sa'yo. Nagkaroon tuloy ng malaking question mark sa mukha ni Gio dahil sa sinabi ng kanyang ama. Ha? Papa naman, sino ba yan tinutukoy mo? Hindi na nagsalita si Mang Abel noon. Ngumiti lang siya at pumunta sa loob ng kitchen dahil may aayusin pa siya. Kinagabihan, nag-start na ang birthday party ni Mang Abel. Ayos na ayos si Cheska nang pumasok siya sa loob ng restaurant. Para siyang diwata sa sobrang ganda niya at ang lahat ng staff na naroon ay napatingin sa kanya. Si Gio na may kausap ay napasulyap din. Uy, si Dragon Lady. Parang fairy na, ang ganda. Oo nga, ang ganda nga niya. Mukha na siyang hindi mapagagalitin. Tinapik ng staff si Gio. Nakita kasi nito na nakatingin maigi ang binata sa kanya. Sir Gio, okay lang po ba kayo? Grabe ang tingin mo kay Dragon Lady In fairness, ang ganda niya ngayon. Sobrang saya rin niya. Oo nga, tama ka. Maganda nga siya. Teka, lalapitan ko lang siya. Babalikan kita mamaya. Lumapit na noon si Gio kay Cheska. Nakangiti silang pareho sa isa't isa.
Wow, ang ganda mo ngayon ah. Parang ikaw yung may birthday. Natawa naman si Cheska nang marinig yun. Sorry, nasobrahan ko yata ang makeup ko. Teka, nasan ba si Mang Abel? Gusto ko siyang batiin ng happy birthday. Tiningnan ni Gio ang paligid. Hindi niya nakita ang kanyang ama, kaya kinausap na lang niya si Cheska. Baka may naayos lang. Mamaya lalabas na rin naman yun. Hintayin na lang natin. Hala, nagtatrabaho pa rin ba siya kahit birthday na niya? Grabe naman. Upumpo na si Cheska noon at pinatong sa lamesa ang kanyang regalo para kay Mang Abel. Hinintay na lang niya na mag-start ang birthday party. Hanggang sa nagsalita na ang MC. Good evening everyone, ladies and gentlemen. Ngayon itatawagin na natin ang ating birthday celebrant. Come on, Mr. Abelardo de la Vega, owner of Kusina ni Giovanni, Lasa ng Bayan, and also known as retired international chef. Nanlaki ang mga mata ni Cheska nang marinig yun. What? All this time siya palang may-ari ng restaurant at hindi ko alam yun? What? Wait, so niloko lang nila ako, ganun ba? Inis na inis si Cheska noon. Sa sobrang inis niya, agad niyang tinawagan si Mika. Mika, where are you? Malapit ka na ba rito sa restaurant? Uy, what happened? Bakit galit naman yung tono mo? May nangyari naman bang masama? May nakaaway ka ba dyan? Mika, pinagmukha nila akong tanga. Si Mang Abel pala. Siya yung may-ari ng restaurant. Retired international chef din siya. Bakit hindi ko nalaman yon? I'm always on my phone. Bakit hindi ako nag-search about him? Kahit hindi kita ang nanlalaki na mamata ni Mika dahil sa kanyang nalaman, agad siyang nagmabilis para makapunta sa resto. Sige na, pupunta na ako dyan ha? Hintayin mo ako. Relax ka lang. Honestly, I don't know how to chill after what I knew. Bakit nila ginawa yun? Naging mabait naman ako sa kanila. Wala akong kaalam-alam na magtatay pala sila. Girl, ano ba yung sinasabi mo? Chill ka lang, okay? Everything will be alright. Pagkaraan ng 15 minuto, nakita na nga ni Cheska ang kotse na kanyang kaibigan. Agad siyang sumakot dito na galit na galit. I really hate them. Really? Nagawa nila yun sa akin? Para saan? Para magmukha akong tanga sa harapan nila? Oh my gosh! Inayos ko naman yung sarili ko dahil nakita ko maayos ang pakikitungo nila sa akin. Tapos ito yung malalaman ko? Shh! Relax! Alam ko nagulat ka pero siguro naman may dahilan sina Gio at Mang Abel kung bakit ginawa nila yun. Malay mo naman, di ba? Ayaw na nilang malaman mo dahil ayaw nilang lumaki pang issue. Maraming dahilan eh. Kumalma ka muna, okay? Iniisip ni Cheska ang mga panahon na lagi silang magkausap ni Mang Abel. Para sa kanya, lahat ng yun ay precious. Naiiyak na lang siya dahil hindi niya lubos akalain na lolokohin siya ng dalawa. Pinagkatiwalaan ko sila, di ba? I'm thankful pa nga dahil naging mabait ako dahil sa kanila. Ang sakit lang na malamang pati yun na itatago nila sa akin. Todo pa rin ang pagpapakalma ni Mika sa kaibigan kahit nagdadrive siya. Ang dami na nga ring nasabi ni Cheska na kung ano-ano tungkol sa restaurant. Sa kabilang banda, dahil nagsasaya ang lahat ay hindi nila napansin na wala na pala si Cheska sa venue. Nagtanong-tanong na rin noon si Gio sa mga staff dahil hindi talaga niya makita ang dalaga. Uy, hindi niyo ba talaga nakita si Cheska? Kanina lang nandito siya. Nasaan na kaya yun? Sir Gio, hindi po eh. Busy po kami kumuha ng pagkain doon. Baka naman po umihilang. Mamaya ilalabas na rin po yun. Oo nga Sir Gio, makiparty na lang po tayo rito. Ang saya-saya eh. Baka po pumunta rito si Sir Abel. Kanina pa po niya hinahanap yun kasi. Doon niya lang na-realize na baka umalis si Cheska dahil nig nito mula sa MC na si Mang Abel ang may-ari ng restaurant. Agad niyang pinuntahan si Mang Abel para kausapin. Pa, mukhang umalis na si Cheska. Kahit saan ko tingnan wala siya eh. Nagkita ba kayo bago man lang siya magsimula ang party? Nagulat si Mang Abel at nilapitan ang kanyang anak. Ha? Hindi naman nagpakita sa akin ng batang yun. Ngayon ko pa nga lang nahanapin kasi ang sabi niya sa akin ay may gift daw siya sa birthday ko. Aba, bakit naman kaya yun umalis? Napailing na lang si Gio sa sagot ng kanyang ama. Agad niyang kinuha ang cellphone at ilang beses na sinubukang tawagan si Mika para sana sabihin dito na nawawala si Cheska pero hindi siya sinagot ng dalaga. Mukhang alam na rin ni Mika ang nangyari.
Hindi niya nga ako sinasagot eh. Paano kaya to? Babalik pa kaya siya? Ang ibang staff ay lumapit na rin sa mag-ama. Hinihingal na nga rin sila dahil sa kakahanap kay Cheska. Sir Gio, wala talaga eh. Kahit sana eh, naghanap na kami. Kahit anino niya, hindi namin makita. Umalis na siguro talaga yun. Ano yun, parang magic? Bigla na lang nawawala? Naku, sayang. Bagay pa naman sila ni Sir Gio. Hindi na nga nakita o nakontak ni Gio sina Mika at Cheska simula nung gabing yun. Pati si Mang Abel ay nalungkot na rin kahit na birthday niya ng araw na yun. Sa kabilang banda ay tunog ng tunog ang cellphone ni Mika noon. Utang na loob, Mika. Huwag na wag mong sasagutin ng tawag ng lalaking yan ah. Hayaan mo siyang isipin kung anong ginawa niya na kailangan kong umalis sa restaurant na yon. Ay nako, naiwan ko pa rin yung ibang gamit ko. Nakakainis. Eh bakit naman kasi ayaw mo silang harapin? Sabihin mo na nasaktan ka sa pagsisinungaling nila. Siguro naman maiintindihan nila yun. Hindi yung basta ka nalang umalis na para bang isang magnanakaw. Isa pa, okay naman ang relasyon mo sa kanila, hindi ba? Seryosong tumingin si Cheska kay Mika noong mga oras na yun. Akala ko nga rin eh, pero mali pala ako. Sana naging masama na lang talaga ako sa kanila para hindi masakit sa akin ang pag-alis ko noon. Nanlaki ang mga mata ni Mika dahil sa narinig. Hindi niya kasi maisip na talaga palang bumait ang kanyang kaibigan dahil sa pagstay niya sa Tagaytay ng ilang buwan. Talaga? Masakit para sa iyong pag-alis mo? Eh di sana hindi ka na umalis. Alam mo, masaya ako para sa iyo eh. Nagtaka si Cheska dahil sa sinabi ni Mika. Ha? Sinasabi mong masaya ka para sa akin? Masaya ka nasaktan nila ako? Bakit? Yung ba talagang plano nila noon pa man? Natawa naman si Mika saglit dahil sa naging reaksyon ni Cheska sa kanya. Alam mo, nag-overthink ka na naman. Hindi naman nila gagawin yun sa'yo. Isa pa, naging maayos naman ang pakikitungo nila sa'yo, hindi ba? Ano naman sa'yo kung malaman mo ang totoo o hindi? Hindi ka ba nakikinig, Mika? Ang sabi ko nga, di ba, dapat sinabi na nila sa akin noon pa. Nakakahiya kaya. Isipin mo, lagi kong kinakausap si Mang Abel sa kitchen pero ni minsan, hindi ko naramdaman na siya pala yung boss namin. Lakon kong tanga, di ba? Ay nako, ewan ko sa'yo. Basta ako nasasaktan ako. Hindi na ako babalik sa kanila. Hindi na sumagot pa noon si Mika dahil alam niyang hahaba ang diskusyon nila. Kinakatakot din niya na baka siya ang madamay pa sa galit ni Cheska. Ang importante na lang sa kanya ngayon ay malaman na may pakiramdam na ulit ang kanyang kaibigan. Alam niya rin na naging mabuti para kay Cheska ang pagtatrabaho roon. Makalipas ang ilang buwan ay paminsan-minsan ay naiisip pa rin ni Gio si Cheska. Kung minsan nga ay naasar pa siya ng ibang staff dahil nakikita nilang sobrang affected ng binata sa biglang pagkawala ng dalaga. Sir, tulala na naman po kayo dyan ah. Affected pa rin sa pagkawala niya no. Lagi kitang nakita na para bang may hinihintay ka eh. Oo nga, sa palagay ko hindi na talaga babalik yun. Ilang buwan nang lumipas eh. Baka nga hindi na tayo naalala ng babaeng yun. Tumigil nga kayo dyan. Kung ako sa inyo, magtrabaho na lang kayo. Huwag niyong pagchismisan ng buhay na may buhay. Okay? Sige na, kumilos na kayo. Makaraan ng ilang minuto ay nanlaki ang mga mata ni Gio nang makita ang pamilyar na mukha sa restaurant. Agad niyang nilapitan ito at kinamusta. Mika? Hey, kumusta? Kumusta siya? Alam mo, bigla na lang kasi talaga siyang umalis. Walang paalam. Pero nung huling pag-uusap naman namin okay naman kaming dalawa. May nasabi ba siya tungkol sa nangyari noon? Seryosong tiningnan ni Mika si Gio noon. Seryoso ka ba? Hindi mo talaga alam kung ano nangyari at bigla na lang siyang nawala rito? Nagsinungaling kaya kayo sa kanya? Malamang nasaktan yon. Sa totoo niyan, pinilit ko pa siya na kunin niya ang mga gamit na naiwan niya rito. Kung siya lang daw ang masusunod, papabayaan na lang niya at ibabaon sa limot ang mga gamit niya. Nahiya si Gio noon kay Mika. Aminado siya sa kanilang maling nagawa. Alam ko naman na mali ako. Pero hindi na namin sinabi yun dahil ang buong akala namin hindi na big deal sa kanya. Isa pa, okay rin naman sa mga staff kaya hindi na namin naisip na sabihin pa. Pasensya na talaga. Alam niyong hindi kayo dapat na mag-sorry sa akin, kundi kay Cheska. Yun nga lang, good luck dahil mukhang ayaw na niya kayo makita. O sige na, kukunin ko ng lahat ng gamit niya para makaalis na ako rito. Nang narinig yun ni Gio ay agad niyang pinigilan ang pag-alis ni Mika. Alam niyang ito na ang huling chance niya para makahingi ng sorry kay Cheska.
Kung hindi pa niya ito gagawin, ay baka hindi na siya makahingi ng tawad kung kailan sa dalaga. Mika, alam kong mahirap na akong pagkatiwalaan dahil sa mga ginawa ko sa'yo ng kaibigan mo. Pero please, bigyan mo naman sana ako ng chance para man lang makapag-sorry sa kanya. Ibigay mo sa akin ang address niya. Ako mismong pupunta para hindi na kita maabala. Noong mga oras na yun ay medyo naawa na si Mika kay Gio pero hindi niya yun ipinakita. Sige na nga, sabihin mo ang isa sa dahilan kung bakit ko ibibigay sa yung address niya. Wala nang maisip si Gio kaya umamin na lang siya. Kasi, narealize kong mahal ko palang kaibigan mo. Yung mga buwan na wala siya rito, hindi ako masaya. Parang may unfinished business ako sa kanya na hindi mawala sa isip puso ko. Nagulat si Mika pati na rin ang mga staff at customer sa sinabi ni Gio. Ang puso na puno ng yelo kanina ay biglang natunaw. Hindi napigilan ni Mika na mapangiti dahil sa pag-amin na ginawa ng binata sa kanya. Kaya naman wala na rin siyang rason para itago pa kay Gio ang address ni Cheska. Binigay niya ito pero bago umalis si Gio ay may payo si Mika sa kanya. Kung sakali man napatawarin ka niya, huwag mo na siyang sasaktan na. Sana una at huling pagsisinungaling mo na yan dahil takot na si Cheska na maloko ng mga tao sa paligid niya. Ngumiti si Gio kay Mika. Oo naman, gagawin kong lahat para mapatawad niya ako. Totoo, kapag pinatawad niya na ako, hindi ko na siya sasaktan. Kilig na kilig noon ang lahat pero kumaripas na ng takbo si Gio papunta sa kotse niya para puntahan si Cheska. Wala na siyang pakialam kung may trabaho pa siyang naiwan sa restaurant. Ang importante sa kanya ay huwag siyang iwan ni Cheska sa buhay. Pagkatapos ng 3 oras na biyahe ay nakita na lang ni Gio ang kanyang sarili sa harapan ng apartment ni Cheska. Agad siyang nag-doorbell. Ilang minuto pa ay binuksan na ni Cheska ang gate. Nung una ay nakangiti pa ito pero nang makita si Gio ay sumimangot na. Bakit ka nandito? At paano mo nalaman ng... Natigil ang pagsasalita ni Cheska nang maalala niyang posibleng si Mika ang nagbigay ng address niya kay Gio. Oh my gosh! Mika naman, bakit kita pinagkatiwalaan? Lagi na lang. Isasara na sana ni Cheska ang gate pero pinigilan siya ni Gio. Sorry kung kinulit ko si Mika na ibigay sa akin ang address mo. Huwag ka magalit sa kanya, okay? Nandito lang naman ako kasi gusto ko mag-sorry sa ginawa kong pagsisinungaling. Oh, dahil nandito ka na rin naman, ipaliwanag mo sa akin kung bakit hindi niyo sinabi ang totoo. Pinagmukha ko niyo akong tanga eh. Naging totoo naman ako sa inyo ah. Binago ko pa nga yung sarili ko dahil nakita ko may malasakit talaga kayo sa akin. Pero yun yung sinukli niyo? Oo, alam kong mali kami ron. Pero hindi ko rin naman alam na big deal para sa'yo ang bagay na yun. I'm really sorry. Naiiyak na si Cheska noon. Gio naman! Big deal sa akin yun dahil mahal kita. Mahal ko na kayo. Natigilan ng dalawa dahil sa pag-amin na yun ni Cheska. Mahal mo na rin ako? Nanlaki ang mga mata noon ni Cheska dahil sa tanong ni Gio sa kanya. Bakit? Mahal mo na rin ba ako? Surprisingly, oo. Hindi ko akalain na mamahalin ko ang isang tulad mo. Pero sabi nga nila, opposite sa trucks daw. Kaya nandito ako ngayon sa harapan ng apartment mo. Sinasabing mahal ka at kung pwede, dumalaw ka naman sa restaurant dahil miss na ni Papa ang kakulitan mo. Talaga? Bahimala, may nakakamiss din pala sa akin. Well, miss ko na rin naman siya. Nang kumalma na silang dalawa ni Gio ay nag-ayos na si Cheska. Excited siyang pumunta ng Tagaytay, hindi na bilang heartbroken kung hindi isang babaeng puno ng pagmamahal. Gio, oo nga pala. Gusto ko maging investor sa restaurant ni Mang Abel. Kung okay lang. Matagal ko na kasing naiisip yun pero hindi nga natuloy dahil sa nalaman ko. So hindi lang tayo magiging partners in life, kundi pati na rin sa business, ganun ba? Oo, parang ganun na nga. Okay lang naman siguro, hindi ba? Natuto na rin kasi ako dahil sa inyo eh. Todo ngiti si Gio noon. Kitang-kita ang kislap sa mga mata niya. Oo naman, pwedeng-pwede. I-discuss agad natin yan kay Papa pagdating natin dun. Gusto ka na raw niyang maturuan ulit kung paano magluto. Yung mga tinuro niya sa akin ay niluluto ko rin dito sa apartment. Sobrang sarap tuloy ng ulam ko palagi. Huwag mang husgan ng kapwa base sa kanilang panlabas na anyo, trabaho o kalagayan sa buhay. Ang respeto ay hindi lamang binibigay sa mayayaman o makapangyarihan, kundi sa lahat ng tao, anuman ang kanilang estado.
Minsan, ang mga taong inaakala nating hamak ay walang halaga ay sila palang higit na may kapangyarihan at karunungan. Ang kababaang loob at paggalang sa kapwa ay palaging mas mahalaga kaysa kayabangan o pagmamataas. Isa pa ay huwag din tayong maging abusado sa kapangyarihan dahil kung minsan ay nagiging masamang tao na pala tayo nang hindi natin namamalayan. Kailangan din natin minsan na marunong tayong maglimit sa mga sarili natin dahil nakakasakit na pala tayo sa iba pero hindi natin alam. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi at ito po ang Siren Radio. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa uli, maraming salamat!